Oras alas 12 ng tanghali. Ako po si Dr. Faith Dimasawa Del, nagsasabing magandang tanghali po sa kanila lahat. Mga kababayan ko, narito naman tayo, nangumusta muna kami sa inyo para at least 12 ng Nobyembre sa buwan ito. 2011. 2011. Ipakikilala po natin ang ating bisita na galing sa RIMA, official ng RIMA po, na si Mr. Nick Pagilakit lang yun. Good morning po. Nick Herona po, VP Bayanihan ng REMA Livelihood Foundation. Saan yung tagapaglakad? Actually, tita rin, ito ay bagong kagagaling na po sa galipan yung karamdaman po. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kababayan, mga katratsaters. Andito na naman po kami sa RIMA Foundation. Magandang umaga po. Ayun. Tanghali. At ang ating mga kasamahan, mga partner natin sa ating buhay, na si... Magandang tanghali po sa inyong lahat dito po sa boses ng Pinoy sa DWAD. Si Mirna Biteño Cipriano po ng Barangay 601. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Dito po kami sa DWAC ng boss ng Pinoy. Ito po si Matis Insyo. Ito ang mga angel natin na mga baguhan naman itong mga mukhang ito dahil mukha yata nakapag-pulmos pa itong mga ito Wala man lang ka-lipstick ang mga bibig nito. Pero anino pa rin ang mga kalumahan yan. Okay, ang programa po namin ay nagtataglay po ng magandang mga payo at anumang mga balita at ang mga kuro-kurong dapat nating palaganap sa ating mga kababayan. Muli po namin binabati po ang magandang tanghali sa kanila lahat upang maipatid namin ang mga gandang mga balita sa kapaligiran ng ating bayan upang ipadama sa inyo na kami po ay isa sa mga nagsiservisyo ng ating bayan. Bisita po natin ang isang opisyal ng RIMA na ang RIMA Foundation ng Bayan at ito po ay ang karugtong ay ang boses ng Pinoy OFW. Mr. Nick, nais ko pong batiin mo muna ang ating kay mga dating ating mga opisyal ng ating RIMA. Maraming salamat po, Dato. Unang-una po sa lahat, bago po tayo magsimula ay nais po nating batiin ang mga kasamahan po natin sa kalakaran ito. Unang-una, pasalamat po sa station management para sa oportunidad na ito. Sa iyo, Dato Dimasawa, for giving us this opportunity. Also, gusto ko po naman mabanggit po yung mga officers po na bumubuo po ng REMA International Livelihood Foundation, sa aming mahal na Madam Mary Lou Balwart Estrada, ang aming chairman, COO na si Mr. Israel Niepes, ang members of the board, Mrs. Ligayu, Professor Cabantac, Maria Balasi, ang honorary trustees, sina Colonel Lumuntod, Chief Evangelista, T. Vasquez, Mr. Manuel Lito Traya po, si Clarito Sante, si Mrs. Gundran, Mrs. Lacson sa Antipolo, si Rosa Tubay ng Quezon City, at si Nash Gambua po. Special mention din po ang mga staffers namin dyan, yung mga masisipag namin nakasama dyan sa REMA Hotel, sila Ma'am Emmy, sina Kat, Richilin, sina Ortiz, si Ray, Art, Ferdi, DJ, Jimuel, at yung mga kambal dyan na tumutulong, ang mga scholars, and finally but not least si Rema and Parusia. And also to all chapter and sub-chapter officers all over the metro, hindi ko na po mabanggit ang mga pangalan nila, pasensya na po, pero binabati ko po kayo lahat, magandang tanghali at magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, yun po ang ating official ng RIMA na bisita natin po. Ay, bati ka muna, Annalyn, bati ka muna. Ay, karating lang medyo kahit kaunti na lang. Okay, di bali dahil medyo humihingal pa kasi. Hindi pa nga nakakasmile Okay, simula tayo sa isang serbisyo publiko po. Mayroon po tayong katanungan dito sa ating opisyal ng RIMA. Tika muna, at babati ko muna si Madam, baka sabihin nakakalimutan ko ng ating pinakamamahal ating presidente ng RIMA.
Madam, kumusta po? Magandang tanghali Si po Chairman. sa inyo, ma'am. Kami po nandito po kami. Pinagduduldulan po namin ang ating foundation sa ating mga tagapakinig upang ay lumagana po ang inyong biyayang pinamamahagi sa mga maralita. Sa mga oras na ito ay tayo po ay magkakaroon tayo ng isang mga katanungan sa ating bisita. Kung ano ang mga activities itong kanyang hinahawakan at nabasa ko ng kaunti nito, hindi ko lang tinapos. Siya na lang po ang magpapaliwanag kung ano po yung nilalaman ng kanyang binabasa kanina. Paki-examine mo lang maigi dito lang sa mga requirements dahil may pagbabago po yung ating mga simula. Mr. Nick, paki-ano mo lang kung ano yung dapat gawin ng mga nakatakapakinig. Lalo na yung mga miyembro ng Rema Foundation, paki-pinto mo lang kahit pa paano. Okay, Dato, itong aming presentation po, medyo may kahabaan po ito. Pero medyo ang challenge po natin ito, sa maiksing panahon, dapat maiparating natin at maipaliwanag na maintindihan po naman sana ng ating mga tagapakinig. Ang foundation po namin ay involved po kami sa mga humanitarian projects. Ang aming vision po is to achieve financial independence within a couple of years. May time frame pa po tayo dito. Ang mission po namin is Zero Poverty Philippines. Ang core values po namin, tayo ay dapat po maging members ng REMA to make them benefactors, the source of all goodwill that make them earn a lifetime legacy to humanity, and members becoming volunteers to serve and be served. So ang purpose po namin is to raise more volunteers and benefactors to enjoy the programs set with REMA being the Livelihood Foundation. Okay? Okay? Dito po, meron tayong pagbabago sa ating pong unang programa. Kasi lumalabas po dito na ang ating collection sa bawat mga miyembro ay maabot lamang ng 600, ano? Ito ay kabuuan na po yun. Ngunit ngayon ay meron tayong karagdagan na nakalagay dito na yung 150 ay siguro ay sakop na ito lahat, pati yung bayanihan, pati yung scholarship, narito na yata, no? Pakibuo mo yung aking mga kinikito rito para kaalaman sa mga taga-Rema. Okay, ipapaliwanag natin yan, Dato. Ang requirements po lang, para po tayo ay maging members po ng REMA, ay tayo po dapat ay may one-time entry fee din po. Ito po ay kinoconsider natin na pledge or donation nyo na lang sa foundation. Ito po ay 600 pesos lamang, one-time entry. And then, once you are a member, you have to also religiously pay the monthly dues ng 150 pesos. Ito yung monthly. Monthly dues po yan, oo. So, magsisimula ito kapag pagkaroon ng isang buwan. Yes, monthly po, 150 pesos once you are a member. Dapat naman talaga. Dapat talaga mayroon to. Kasi hindi naman nagbayad na tayo ng 600, ay nananatiling wala kayong obligasyon. Bilang pagkilala na kayo ay tunay na miyembro ng REMA, kahit saan po kayong maging miyembro ay meron tayong parehong mga obligasyon. Ito po ay magugulat na lamang tayo dahil kapakanabang natin lahat to. Kasi dito, sa totoo lang, nabubulol ako sa kasalita dahil maraming nakakaudyok na mga pakinabang natin sa mga biyaya ng REMA. So ngayon, ang sinasabi po na 150 a month, ito ay narito po yung mga hospitalization, di ba? Magpang-hospital. Mayroon po yan kasi mga naka-akibat din po ng mga benefits. Okay? So isa-isahin po natin yung paliwanag natin sa kanila mabuti. May mga additional requirements lang din po para po natin ma-avail ito. Ipapaliwanag ko po, once po kayo ay naging member, dapat din po tayo ay magsipag at maghingkayat at mag-invite ng 10 or more. Minimum Okay. 10. Pero wala namang limit po, pwedeng mahigit 10 po, na kayo po personal mag-invite at maipamember nyo rin. Okay, sandali ha. Mayroon tayong tawag sa labas, ano? Okay, great. Susan, sa line to ba? Hello, Susan? Yes, oo. Ipatanong ko lang po kung dumating na po yung ID namin. Saan lugar ito? Saan lugar to, Susan? Yung kasamahan po kami dyan ni Remy Atogo. Ilan ba kayo noon? Kasi
tatlong pa kami hindi nabigyan eh. Okay, sige, oo. Yung ibang ano ni Ate Rene, ewan ko kung nabigay niyo na. I-verify ko na, no, dahil baka tapos na yan, no, patapos ibigay ko na pa Rima, no. Tatlo, ano si Norma Solis, ako. Sige. Na-remind ko na, oo. Alam ko na. Papalap ko, no, dahil napakarami kasi yung mga, ano eh. Kailan po kaya pwedeng namin ma-update? Siguro, pag hindi Merkulis, Huwebes, basta itong linggong darating na to. Kamusta naman po yung ano, yung kay Remy na ano na po ba yung ano doon? Mampika na po ba? Kasi 15 na kami, 15 ng member. Iniantay ko lang si Tita Rini kung kailan po magkakaroon sila ng pagkakataon kasi may problema yata doon sa mga financial na kailangan ng ano eh. Mayroon pa kasing basta alam ni Tita Rini kung anong mga problema pa eh. Pero mag-uusap tayo ng personal no, dahil mayroong request sa akin si Tita Rini na pagtutulong-tulungan na lang natin para magawa natin ang dapat na magagawa natin. Ano ho? Kailan po kaya tayo pwedeng Siguro mga bukas makalawa, i-schedule natin kay Tita Rini, ano? ano na lang ako sabihin nyo kay Tita Rene, pakitawagan na lang po kami sa landline. Okay, Susan. May landline naman po kami. Okay, Para Susan. malaman po namin yung meeting. Okay, Susan, okay. Sige po. Okay, thank you, Susan. Si Susan ang tumawag sa atin. Ipagpatuloy po natin ang inyong binabasa kanina upang sa kalaman po ng mga membro nating RIMA ay malinawan nila kung paano nagkakaroon pala ng koleksyon ng 150 kada buwan. At saan po napupunta yung 150 para ikalilinaw ng lahat. Okay, balikan ko po yung paliwanag ko sa requirements. Ang members ng REMA po are the only qualified recipients of the Bayanihan programs and benefits upon forming a core group. Ang Ayun. tawag po natin dun sa isa na nagkaroon na po siya ng 10 or more na naimbita na direkta sa kanya ay core group. Yung leader na yon, that leader of the core group will receive allowances directed to their respective bank accounts. Magkakaroon po tayo Ayun. ng issuance Dun- ng mga ATM cards. Doon ko kunin sa mga koleksyon. Kasi po, dito po dadalaw yung mga benefits nila sa bayanihan later on na itatakel po natin isa-isa. Mayroon, okay. Now, yung requirements lang na yun, kailangan masatisfy. Ang point dito, bakit ba kailangan pa magpadami ng yung mag-core group pa? Because po, ang principle nito, we have to hit a critical mass of members para po dumami ang members natin. Kasi ang programa na ito ay panglahatan. Marami po ang magbe-benefit dito once each member forms a core group. Okay. Okay? And then may mga kaakibat po na programa yan sa isang barangay halimbawa. May na-organize na tayo na mga set of officers dyan, at least 30 core groups. Nagbibigay po tayo ng mga ano dyan. Pwede bibigyan sila ng opisina, pwede bibigyan sila ng livelihood Ito yung parang triangle. Ika nga. Core grouping lang po. Oh, kasi- per barangay. Kasi sila po ang magiging assigned na administrators. Duktong-duktong na yan. Yes, administrators, caretakers, nang i-recover po na lupa. Ayan, nabanggit ko na po. Recovery po ng lupa kasi ang pinag-uusapan natin dito. Okay? So, pagdating po sa tinatawag na recovery, siguro ito na yata ang pinakahuling chance natin dahil nagsisimula tayo sa collection bago ang recovery sa kanilang mga kinatayo ng kanilang bahay, ano? Magiging aktibo lamang ito kung kayo ay sumusunod sa mga patakaran sa sinasabi, dito ay may collection tayo buwan-buwan at naroon na po lahat yan. At nakalagay po dito na libre ng hospitalization, legal, O, isa-isahin po natin yan. oo, Dato. Ang paki-isa mo nga benefits ng mga tapos na. Diyan sa ating membership. Una-una po, bigyan po sila ng backgrounder. Bakit po tayo nag-conceptualize ng programang ito? So, ang ating isa-site po dito, yung prinsipyo ng bayanihan. Ano ba itong bayanihan na tinatawag natin? Ito po ay isang practice ng Pilipino which make us distinct and unique citizens compared to other countries. Mayo. It is imperative, importante, that we as Filipinos know our heritage and history to understand the undertakings to become active in REMA Bayanihan. Mayroon po ditong statement na ito sinulat mismo ni Madam, and I would like to elaborate on this. Okay, Ito, oo. May copy na tayo rito eh. Naka-italics po yan at naka-highlight. Sabi ni Madam dito, Filipinos are not destined for slavery, serving foreign countries for money. Okay? And Filipinos are gifted by God with a rich land full of resources now being exploited by foreign invaders who
who conquered our land without bloodshed. Mhm. Ayan po, medyo sa mga presentations Ay, po siyempre, namin, oo, pag lumalabas po oo. kami, nag-orient kami sa iba-ibang lugar, medyo nag-elaborate po ako ng kaunti dito.